Mga kaparokya, at pag-uusapan na naman natin si Mayor Vico Soto, ang isa sa pinakamagaling na city mayors dito sa ating bansa mula sa Pasig City. Kamakailan ay in-inform ko kayo regarding sa transportation allowance na ibabahagi ng local government ng Pasig na nagkakalaga ng 1,500 sa bawat pampublikong estudyante sa naturang lungsod ng Pasig. Ang 1,500 na yun ay sobrang laki at sobrang laking tulong para sa pamilyang Pasigueño dahil sa hirap ng buhay. At knowing Mayor Vico Soto ay talagang prioritize niya ang kabataan, lalo na sa Pasig City. Talagang nakikita niya kung ano yung pangangailangan ng pamilyang Pasigueño, particularly sa mga estudyante ng Pasig City. At neto lang, pan-checking sa may Facebook page ni Mayor Vico Soto ay maglalaan or mamamahagi ng laptop at tablet ang local government ng Pasig City sa mga estudyante naman ng pamantasan ng lungsod ng Pasig or PLP. At hindi lang yan, ay meron din silang connectivity allowance. At sa tingin ko yung connectivity yun yung nakalaan para sa mga internet, 'di ba? Internet fees ng mga estudyante ng PLP. At sobrang nakakabilib talaga si Mayor Vico Soto dahil nakikita niya na yung pangangailangan ng pamilyang Pasigueño, lalo na particularly sa mga kabataan, kung saan talagang doon siya nakafocus, 'di ba? Yung mga estudyante, alam niya yung hirap ng buhay, yung pangangailangan ng bawat pamilyang Pasigueño, kaya talagang pina-prioritize niya ang kabataang Pasigueño dahil naniniwala siya na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. At yun nga, dun siya nakatutok. At hindi lang yan, sa mga barangay na pinupunta niya araw-araw ay hindi yun, kumbaga mahirap para sa isang pinuno ang puntahan araw-araw ang bawat kasulok-sulukan ng iyong nasasakupan, 'di ba? Si Mayor Vico lang ang nakita kong mayor na gumagawa nun. Kaya sobrang bilib talaga ako kay Mayor Vico Soto, at ramdam mo yung sincerity niya at walang halong politika. Kasi kung mamumulitika ka, 'di ba? Minsanan mo lang gagawin 'yun, 'di ba? Siya hindi, araw-araw niyang ginagawa 'yun. Kahit yung pinakasulok-sulukan, mabaho, yung hindi naman mabaho, yung parang sorry sa word ko, pero 'di ba yung mga, lalo na yung hindi magaganda yung lugar, kahit maamoy naman natin wag na tayong, ako minsan nakakaamoy ako ng hindi maayos na amoy dun sa isang lugar, pero siya talagang pinapasok niya yun, tinitignan niya kung anong problema ng bawat lugar na pinupunta niya. At isa pa, yung mga paaralan, dahil talagang ni-renovate niya, make sure niya na maayos ang pasilidad ng mga mag-aaral ng batang Pasigueño. At Mayor Vico Soto ay tuloy-tuloy lang yan, dahil nakikita ko po na isa kayo sa future ng bansang Pilipinas. So again, thank you Mayor Vico Soto. At mapunta naman tayo sa TV ratings na inilabas ng AGB Newtom Nielsen, na upon checking kasi sa may Facebook page ng Lionheart TV, ay naglabas ang agencies ng survey mula September 4 to September 6. Ito ay araw ng Monday at Wednesday. At according sa TV ratings na inilabas ng AGB, noong September 4, ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 3.8%, ang Eat Showtime ay 3.2%, at ang EAT ng Tito Vic and Joey ay 5%. Pagdating naman ng araw ng Martes, September 5,
Ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 3.4%. Ang Eat Showtime ay nakakuha ng 2.6% at ang EAT ay nakakuha ng 4.4%. At pagdating naman ng September 6, araw ng Wednesday, ang Eat Bulaga rather ay nakakuha ng 3.6%. Ang Eat Showtime ay nakakuha ng 2.7% at ang EAT ay nakakuha ng 4.4%. Yan po ay still on top ang EAT ng Tito Vic and Joey. Ito ay patunay na ang noontime show ng EAT ng Tito Vic and Joey ang siyang tinatangkilik sa pananghalian ng masang Pilipino at kahit na mahina ang signal ng naturang network na TV5 at ang reach disadvantage nila sa katapat ng network na GMA ay hindi ganun kasinlawak unlike sa lawak ng GMA network. So naniniwala ako na hindi yan sa lawak or laki ng isang network, kundi kung saan nagtitiwala ang masang Pilipino, at hindi lang sa TV or sa mainstream media number 1 ang EAT, kundi sa online sa Facebook and YouTube live nila talaga number 1. At panalangin ko na sana po ay ayusin na po ng pamunuan ng TV5 yung kanilang signal at para at least mas marami pang makakapanood ng mga palabas sa network ninyo. At naniniwala ako na isa sa mga araw na ito ay magiging number 1 TV network ang TV5 dahil tama po ang sinabi ni Mother Lily Monteverde. One time ay may nabasa ako before na parang pahayag niya na kung pagkumpleto daw ang Tito Vic and Joey ay mas malakas ang Tito Vic and Joey. At naniniwala din po ako sa sinabi ni Henyo Master na kung nasaan ang Tito Vic and Joey or ang EAT or Eat Bulaga ay number 1 ang network na kanilang lilipatan. At sana po ayusin na po ng TV5 yung kanilang signal at ang kanilang lawak pagdating sa coverage, kasi hindi na po tayo magtataka na isa sa mga araw na ito ay magiging number 1 TV network ang TV5. At alam niyo naman po ang nangyari sa YouTube channel ng Eat Bulaga na dating na ginagamit ng Tito Vic and Joey na may 5.32 million subscribers. Yun po na-retrieve na po ng Tape Incorporated ang nasabing YouTube channel na pinaghirapan ng Tito Vic and Joey. At upon checking sa may YouTube channel na yan ay meron na lang pong 5.3 million subscribers. So nabawasan po ng 20,000 or 20k subscribers. So yung mga nakakaalam na ay talagang nag-unsubscribe na po sila sa naturang YouTube channel. At nung ginawa natin ang online views nila ay tanging 2k lang ang viewers nila sa 5.3 million na subscribers nila ay 2k viewers lang ang nanonood, unlike sa katapat nilang noontime show na It's Showtime at EAT ay libo-libo po talaga ang nanonood sa kanilang noontime show. Patunay lang po yan na tinatangkilik talaga ang Eat Bulaga or EAT or ang It's Showtime pagdating sa online. At pagdating sa TV ratings ay ang EAT ng Tito Vic and Joey ang siyang hinahanap-hanap ng mga masang Pilipino. Kanina lang po ay binilang ko ang TV ads ng EAT sa unang gap. Ngayon po yan September 11, Monday. Sa unang gap ay nakakuha ang EAT ng 33 TV ads. Sa pangalawang gap ay nakakuha ng 40
42 TV ads at ang pangatlo ay 41 TV ads at total po nito ay 116 TV ads ang lumabas sa noontime show na EAT kaganina sa episode nila September 11, 2023 at hindi lang po ang masang Pilipino ang tumatangkilik sa naturang noontime show kundi ang mga company, ang mga sponsors at advertisers. Kaya again, ang hiling ko po na sana ay ayusin pa po ng pamunuan ng TV5 ang kanilang coverage pagdating sa kanilang network kasi bukod sa magaganda naman po at talagang hinahatak na Tito Vic and Joey ang nasabing network ay magaganda naman po talaga ang palabas sa may TV5 lalo na sa hapon after ng ng EAT, di ba? At pagdating sa gabi yung mga Batang Quiapo ay talagang magaganda naman po talaga ang story nila, di ba? Kaya sana po ayusin na po nila ang coverage ng nasabing TV network. So ngayon, yun lang po ang ating pag-uusapan. Bukas po magbabalik po tayo sa another episode ng online views update natin. Hintayin nyo lang po. Again, mag-ingat po tayo at kumain po ng ating merienda or tanghalian. Papaalam po ako. Thank you and God bless.